错信了幸福，别装作看不出，他把你辜负。别以为能保证爱上我。Hello. Si Pe. Pe? Oh, yung speaker ni Pe. Yung guest natin, ito na lang. Sige. Magandang hapon, Martes naman ho, ang oras natin mula 1:00 hanggang 2:00. Ito po sa Chunoy Public Service. At ang ating station ay sa kakampi-news.blastpass.com, www.astream.tv.channel at Kakampi Online. Ang ating kasama ho ngayon ay walang iba kundi si Pe Nicodemo. Siya na ating station manager. Pangsamantala may pinuntahan si Mercy Madaloso. Sana. Okay, isang magandang araw sa ating lahat. And of course, dito na naman tayo sa Chinoy Public Service. Na kung saan marami kaming ibibigay sa inyo na iba't ibang mga information. Mamaya may guest tayo. Sa Rapay District, si regarding doon sa ginagawa ng mga Chinoy. Mga program, diba? Mga activity. Pero bago yan, mga headline natin. Yung mga headline mo. Ang mga presyo ng isda. Ano nangyari sa presyo ng isda? Tumataas daw. Tumataas ang presyo ng isda. Di kawawa na naman ng mga nanay. Dahil Holy Week. At syempre, tuwing Holy Week kasi, talaga namang tumataas yan kasi in demand. Yon ang ibig sabihin nun. Siyempre, ang tao hindi kumakain ng karne. Oo, parang hindi pwedeng kumain ng karne. At dito pa, mamaya basahin ng buong balita na Pinoy, pinupuri ang prinsipe. Sinong prinsipe kaya yan? Pinoy sa Saudi. Pinoy sa Saudi. Pinupuri ng prinsipe. Yan, di ba? Malaking din bagay naman yan. Patay sa talbos ng kamote. Ala, mag-ingat tayo. Tingnan natin yan. Mamaya basahin natin isa. Yung mga headline muna. Ano pa ba yung mga iba natin dito? Yung isa pa. Titindi pa daw ang init ngayong mga panahon na ito. Lalo na mainit talaga. Sobra-sobra. Na talaga. Grabe na ang ating panahon. Ito namang isa, divorce, same-sex marriage, tablado. Medyo okay ito daw ang ating bagong bishop. Yan, mga talakay natin mamaya. Okay, yan. At ito namang isa, ano pa ba to? TV guesting, ibabawa sa airtime limit na nino kaya? Yan. Yung mga politika, yung mga ganyan. So, ika-cut off. Ano ba mga music natin dyan? Pangpasok sa program natin. Sa atin. Nasaan yung mga ano natin? Tingnan natin nga, Chris. At gusto mo makapanood. Hintay natin ang guest natin. Hindi, ano ba yung yung nakuha mo? Di ba meron dyan At syempre, dapat pala makumusta natin yung anak mo kasi galing yun sa ano. Oo nga, nagpapasalamat daw kay China, Hong Kong ba? Sa Hong Kong dahil sponsored by Lucio Tan. Ngayon, nagpapasalamat sa atin ambassador na buti nakahabol daw. Pero ang mga teacher nagpapasalamat din dahil hindi nila marunong mga languages between yung Chinese, yung mga taga Hong Kong. Kaya muntik na ligaw daw, may taga-translate. Kaya maganda yung may marunong ka interpret na marunong, kundi minsan maliligaw ka Kaya Kaya mahirap basta-basta banat sa Hong Kong pag hindi mo kilala. Na may isang translation para hindi sila makaligaw-ligaw. Ganyan ho. Eto kaya pa nagpapasalamat nga sila. Consul sa OFW. Huwag kumagat sa 5'6". Yan. Nako. Yan ang mga headline. Ano pa mga headline? Ano pa? Sige. Habang hintay natin, music muna. Habang hintay natin guest. Okay? Ito unang topic natin. Okay, balik tayo sa ating programa. At bigyan mo lang kami ng bed. Yan, sige. Presyo ng isda tumaas. 1 linggo bago ang Semana Santa, nagsimula ng tumaas
ang presyo ng isda sa mga pamilihan sa Metro Manila. Yan. Dahilan, ano ba dahilan nito? Dahilan na rin. Holy Week na. Dahilan na rin ito upang kumilos ang Department of Trade and Industry o ang DTI upang tiyaking hindi mananamantala ang mga negosyante sa sitwasyon ay mga Chinese. May mga Bira mga Chinese, mostly mga, hindi sa inano, mga 10% to 20% nagtitinda ng mga isda lang. Saka nananamantala talaga sila, di ba? Siyempre, once a year lang yun di ba? Yes. Okay, ito namang isa, mga Pinoy sa Saudi, puring-puri ang prinsipe. Yeah, maganda yan. Pinupuri ng isang Saudi prince ang work ethics ng mga overseas Filipino workers na kumakayod sa kingdom. Yan, o nagtatrabaho sa kingdom. Sa ulat, believe si Medina Governor Prince Faisal bin Salman sa mabuting asal, kasipagan at husay sa pagtatrabaho ng mga OFW sa Saudi Arabia. Yan ang malaki ipagmamalaki, di ba? Pinupuri ang taga-ibang bansa sa ating mga Pinoy. The efficiency and hard work has contributed to the national development of both Saudi Arabia and the Philippines. Iyan ang Malaking sinabi bagay yan. ni Prince Faisal. Ito, marami kukuha yan, mga Filipino worker, pag ganyan, ibang bansa, pumupuri. Si Prince Faisal ang bagong governor ng Medina. So yan congratulations sa mga Pinoy. Alam mo, sa Saudi Arabia, marami ang gustong, Mga ang Pinoy. gusto ay Pinoy ang Dahil kanilang masipag. employee. Matyaga. Yeah. Masipag, matyaga, at Tsaka nakakaintindi yung salita, languages ata eh. Oo. Mapasensyoso. Nangako ang Saudi official na makikipagtulungan sa Philippine Embassy sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga OFW sa naturang rehiyon. Nabatid na karamihan sa mga Pinoy na nasa Medina ay nagtatrabaho bilang mga nurses at medical workers, habang iba naman ay nag-aaral ng Arabic, Islamic law at theology. Yan. So talagang yan. So Yan magandang ang malaking pang-tourist o pang-attract sa ibang bansa na siya parang nag-advertise sa ating mga Filipino worker. Malaking bagay yun. Okay, sa ilang mga balita pa natin, tingnan natin. Ang sabi rito, tumungo naman tayo dahil sobrang init ngayon. Tingnan po natin ang init ng panahon. Ang sinasabi Sobra, rito, tindi init pinapayuhan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Lalo iinit ang ating Administration ang pag-asa. Yan. Yeah. Ang pag-asa, ang publiko na maging handa sa susunod na 3 araw. Dahil mararanasan ninyo, particular sa Metro Manila, ang mas mainit pa na panahon at posibleng umabot. Ang pinakamainit at lalagpas ng 35 degrees Celsius. Oh, hindi biro yan. 35. Lalo na mga may edad, baka kayo. Kaya nga, anong masasabi mo kapag kaganyan, kailangan uminom ng maraming tubig. Uminom ng maraming tubig, hindi lang 8 basong tubig na ngayon. Baka 10 na o 12. 12 daw. 12 daw ngayon ang lalo sa mga maraming tao areas, kung pwede umiwas tayo dyan. Saka magdala ng towel. Towel. Magdala ng towel. Magdala ng water pati. Water kahit hindi siya mainit kasi na minsan malamig. na-histok palagi dalang yelo na. Okay, ito pa ang sinasabi ng Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Bagamat wala pa siyang anunsyo sa pagsisimula ng tag-init, ay aasahan na hanggang Biyernes ang pagiging maalinsangan at mainit ng panahon. Wala na. Dati may ulan pa pag mga Holy Week, ngayon wala na. Ito daw ay hudyat na ang dry at summer season ay parating na nitong linggo na ito. So darating pa lang pala, so hindi pa yan ang totoong tag-init. Tsaka kailangan ingat din mga ginagamit nila appliances dyan na kukos ng sunog, mga overheat, mga aircon, reminded nang sa mga baka ma-overheat, mga aircon, TV nila kasi mainit ang panahon ngayon
Okay, at syempre, doon naman sa mga taga-panood natin din, kailangan po yung pagkain, dahil mainit nga ang panahon, Malakas ang electric. oo ang na, gamit. dapat din yung ating pagkain sa araw-araw, hindi mo pababayaan lang na isang init lang talaga. Kailangan sisiguraduhin nyo dahil madaling mapanis ang Oo pagkain. nga, dahil masyado mainit ang weather Dahil sa natin. init ng panahon. Yan. Okay? Ito naman, ang isa pa natin, divorce, same-sex marriage, tablado. Hindi pabor ang mga senatorial bet ng Team Pinoy sa diborsyo at same-sex marriage. Ayan ang bagong pop na suggestion. Suggest Maganda, din. medyo okay ito kasi ang ano niya, ang lahat tao gusto sa kanya, majority ina-attention mga mahirap. Hindi sa inaano natin dati, pero para nakikita natin parang magandang pangitain, very close sa mga mahirap ng tao, lalo mga mahirap ng bansa. Okay, ito pa isa. Hindi bawal mag-guest sa variety show ang mga kandidato sa pagkasenador. Kaya lang may limit ang oras. Pero, ayon sa Commission on Election, ibabawas ay tinakdang airtime. Limit ang pangampanya ng kandidato ang pag-appeal sa variety show. Yan, di rin pala pwede. Guesting on a variety show is not prohibited, but it will mostly likely be counted against a candidate airtime limit. Sabi ni spokesperson James Jimenez. Yan. Alam mo, nung nakaraan, na interview natin si Director James Jimenez, yung tungkol sa paglalagay ng Team Patay at Team Pinoy dyan sa may Bacolod, I think. Okay. Bacolod ba yun? Oo. At ngayon daw, ayon sa kanya, sila daw ay nakademanda, ano, Nako, yun, ng mga alay. taga doon. So parang sinasabi nga, ay may sukat daw, a certain sukat ang bawat, ano eh, Bawat. itong ganito, ang May tawag dito, limit sa Comelec. yung mga tarpaulin nila, may limit, oo. Kami ba ang nakikita o yun? Kami ba? Okay. Kasi ba't may mga kabaka-bahay? Chinese ba yan? Okay. Music. So, ano ang ating maasahan ngayon sa ating programa? Dito sa ngayon, dahil sa Fire Prevention Month, ay meron tayong guest ng District Director ng BFD, Bureau 5 District Manila, habang hintay natin Okay, ang balita. habang hinihintay natin Oo, siya, tawagan ay natin. pwede nating ipakita sa ating mga manonood yung tungkol doon sa mga bumbero. At ito, Oo. ka-partner, Yeah. partner mo ito. Ito Yeah. dahil tag-init, tingnan Tag-init. natin, ha? Tingnan natin. Ano ang masasabi ulit ng mga natin ano? yung Oo, parada ng mga nakaraan bombero. natin. Hindi, meron tayong isa yung interview natin with doon sa inyong isang Si- Chinese volunteer. Si Oo. Jerry Chua. Okay. So, yun, tingnan natin kung mailalagay pa ni Chris dito. So, for the meantime, habang tinatawagan natin ang mga dapat tawagan, etong ilang mga balita pa. Ito, maganda to. Muntik nang hindi makasama kahapon ang misis ni Vice President Jejomar Binay Yan. para dumalo sa inaugurasyon ni Pope Francis sa Vatican matapos itong harangin sa immigration ng immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport. Yan. Diba? Muntik, magkaroon ng hold order yan. Mm-mm. So, pero alam mo, iba talaga yung ano no? Iba talaga yung mga Sikat. BPI. Sikat. Yung sikat. Tingnan mo naman, pag tayo yan, yung sikat na yan, medyo meron tayong, hindi talaga tayo makakaalis. Di ba? So, inaayos pa natin. Tingnan natin itong paalala Hello. ng mga fire volunteer. Nasa taas na ako Sige, okay. So, sabi nga ning ating guest nung nakaraang Tuesday, mag-ingat dapat tayo sa sitwasyon dahil sobrang init ng panahon, di ba? Kaya dapat ay matuto tayong mag-ingat sa mga sunog-sunog na yan. Tama. Ikaw ba, alam mo, madalas yan sa Binondo pagka tag-init talaga eh. Oo nga, dyan na nakumpisa mga overheat, mga television, appliances. Ikaw maging, Oo. ang tawag doon, cobra ba yun? Over. Yung cobra, Overheat. yung maraming mga Saksakan. saksak. Mga, Yan, at dapat sine-check din natin ang ating mga gamit
sa pang-araw-araw, mga gamit natin, mga appliances, di ba? Mm-mm. So, ayan na, papalabas na ni Chris yung paalala ng ating mga fire volunteers sa pamumuno yan ng ating Si buting. Jerry Chua at Yeah. sa ating Multi Director si Santiago Laguna. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jerry Chua, isang fire volunteer. Mga kasambahay, ang layunin po namin sa advokasyang ito'y upang magbigay babala sa lahat. Huwag po tayo magkaksaya ng ari-arian, lalo na ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Samahan niyo po kami. Ha? Karamihan sa atin nagiging abala sa araw-araw, mga tao na naghahanap ng kanilang pagkakakitaan. Sa gitna ng kahirapan ng buhay, ang iba naman abala sa pag-iipon ng pera, mga mamahaling gamit at negosyo. Pero sa bawat araw na dumaraan, sumagi ba sa isipan nyo na isang araw lahat ng inipon nyo at pinaghirapan ay mawawala lamang sa ilang minuto? Ang mga kababayan natin tuwing sasapit ang buwan ng Marso, ang iniisip ito ay Fire Prevention Month. Totoo ba ito na tuwing Marso o tuwing tag-init lang maraming sunog? Mula sa first quarter ng taong 2010 hanggang sa first quarter ng taong 2011, hindi may kakaila na sa buong taon maraming buhay ang nasayang. Maraming ari-arian ang naabot dahil sa simpleng kapabayaan. Sunog! Ilan sa atin ang nag-iingat? Ilan sa atin ang nakahanda? Kung paano tahimik umatake ang mga magnanakaw sa gabi, ang sunog, lalang pinipiling oras. Biglang darating, hindi mo mamamalayan. Huwag magsunog ng basura. Bukod sa nakakasama ito sa ating kapaligiran, maaari pa itong pagsimula ng sunog. Ang simpleng pagluluto sa bahay ang madalas pagsimula ng sunog. Ang napabayaang kawali ay madaling lumiyak. Sa ganitong pagkakataon, huwag mataranta. Patayin ang gas stove o ang gas regulator na nakalagay sa inyong LPG tank. Kumuha ng takip at marahang ilagay sa nag-aapoy na kawali. O kaya kumuha ng basang towel o basang basahan at ilatag sa ibabaw ng kawali. Huwag buhusan ng tubig, lalo itong magpapalaki sa apoy. Sa panahon ng kalamidad, gaya ng bagyo, asahan natin na mawawala ang serbisyo ng elektrisidad. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng sunog dahil sa mga napabayaang kandila o gasera. Mas mabuting gumamit ng flashlight o rechargeable lighting system. Ang paglalasing at paninigarilyo, bukod sa masamang idudulot sa kalusugan mo, mo'y simpa sa kabuhayan mo. Huwag manigarilyo sa higaan o malapit sa mga bagay na madaling masunog.
kapatid, lalo na sa panahon ngayon na kung saan lahat ng bagay ay nagsisitaasa na at ang mahal. Pero mga bagay na sa akala mo ay kukubra pa, kapahamakan naman ang magiging resulta. Huwag nang gamitin ang mga dekuryenteng kagamitan kung ito'y depektibo na. Ugaliin ang regular na inspeksyon ng mga electrical wires at outlet. Huwag mag-overload. Maaring maagapan o maiwasan ang paglaki ng sunog. Tandaan ang 3 K ni Kuya Kim. Kahandaan, kaalaman, kakamitan. Mahalaga na matulungan ng mga kasama sa bahay kung anong dapat gawin, wala pa man ang sunog. Basahin mabuti ang instruction kung paano gamitin ang fire extinguisher. Ituro ang mga maaaring daanan papalabas ng bahay. Sandaling makalabas na, huwag nang tangkain bumalik sa loob ng nasusunog na bahay upang sumagip ng kasama o balikan ng anumang mga bagay na nakalimutan. Magbigay ng isang ligtas na lugar kung saan magtatagpo ang pamilya sa sandaling makalabas. Kung minsan bumibili tayo ng mga gamit sa bahay kahit hindi pa naman natin kailangan, pero ang madalas na nakakalimutan ay yung mga bagay na makakatulong pala sa ating kaligtasan. Mahalaga sana na sa bawat bahay ay meron tayong smoke detector na nakalagay sa sala o kwarto. Ugaliin ang pagpapalit ng baterya ng smoke detector tuwing isang taon. Mahalaga rin na meron tayong fire extinguisher sa loob ng bahay. Sa loob ng isang silid na nasusunog, bawat segundo ay mahalaga. Sa isang pagkakamali, buhay na nakataya. Ito ang dapat mong gawin pag ikay nakakulong sa isang nag-aapoy na kwarto. Ipuin muna ang doorknob at ang pinto. Huwag buksan kung ito'y sobrang init dahil malakas na apoy ang nasa kabila nito. Dumapa at humanap ng hangin na maaaring hingahan. Mga buhay na sana'y nakaligtas na sa tiyak na kapahamakan dahil sa pagkalito at pagkataranta. Napahamak pa. Ordinaryong laki ng kwarto ay humigit kumulang sa 3 o 4 na minuto lamang bago matupok ang apoy. Hindi ligtas na magpunta sa loob ng banyo o magbabad sa tubig sa isang bathtub dahil sa tindi ng init, kukulo ang tubig. Ang makapal at mainit na usok ay nakamamatay. Kumuha ng basang tuwalya na maaaring maging depensa sa mainit na paligid at maaaring hingahan. Kung ikaw ay malagyan ng apoy sa katawan, huwag mataranta. Gawin ang stop, drop, cover your face and roll hanggang sa mamatay ang apoy.
ang pinagsikapan ni Angelica Jones sa loob ng 14 na taon sa showbiz na abo sa loob ng ilang minuto. Nagising sa usok at sigawan si Angelica Jones nang masunog ang pag-aari niyang apartel sa Mandaluyong alas 6 kanina umaga. Nakabaka si Angelica, kanyang ina at kanilang kasambahay. Nabigla kami kasi 1 hour pa lang kami natutulog. Tapos bumulaga sa'yo isang sunog na ganun kalaki. Maliban pa sa mga pagkapan, 2 milyong pisong halaga ng alahas nilang mag-ina ang nasunog. May mga collection kami. Meron akong galing Africa, galing Japan, na talagang pinamimili namin. Naglinis ako ng house kasi sinasabi ko na ang dami ko na naipon, 14 years sa showbiz. Wala, maaga pang shooting mo bukas ah. Paano ba nire-retrieve yan? Eh, di ba mami, mga collection ko to, eh, nakakalit na naman din ang kagulong mo. Kaya naman, iligtis yun na. Pagkatapos yan, sumunod ka na matulog ah. Yes, mother. Nilagay ko sa Tupperware. Tapos parang ayokong mapakailaman yung mga gamit ko. Parang collection ko eh. Nalos lahat yun, naubos. Hindi ko talaga akalain na pinaghirapan ko ng 14 years sa isang ilap na wala lahat. Sobrang sakit. Naglalagablab yung apoy. Ang bilis niyan eh. Traidor yan eh. Nung ginising ako ng sister-in-law ko si Rizal, nagsisigaw siya na sunog-sunog, gising ka ate. Mami, gising! May sunog! May sunog! Gising! Gising! Tapos pagising ko, akala ko is katapusan ko na. Tumakbo siya. Gusto niyang kuhanin yung cellphone niya. Sabi ko sa kanya, anak, wag na. Hindi natin kailangan yan. Sabi ng mom ko is, halika na, lumabas na tayo at mamamatay tayo dito. Ayoko pa lumabas ng road. Talagang hinata ko na siya pababa. Wala na akong wisyo. Parang nanlumo ka. Tapos bumaba na ako. Nung nilabas na ako, babalik pa rin ako para kunin ko lang yung mga gamit ko. Lahat ng gamit, nandoon, pati yung ililipat namin sa kabilang kondo, na lahat ay bago. Ubus lahat yun. Nung masunugan kami, naisip ko na parang may kulang doon sa building. Hindi alert yung mga tao doon sa building. So bakit po niyo ba walang fire extinguisher? Ang bawat kondo namin, may mga exit, mayroon yan. Actually, yun yung kinuha ko rin. Tinaray ko rin yun, pero wala siyang laman. Pinakamahirap ang masunugan. Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Ang akin lang pinapasalamat, nabuhay kami. Kaya sabi ko, huwag nating pangunahan ang Diyos. Hindi lang po sa buwan ng Marso tayo dapat maging maingat sa sunog. Nagkataon lang po na ang Fire Prevention Month ay ginawa ng March sa kadahilanan na sa panahong ito, tag-init at base sa statistics, ito ang may pinakamataas na recorded fire incidents. Napakalaking bagay po ang Volunteer Fire Brigade sa firefighting operation dahil sila po ang nagbibigay suporta sa pangangailangan at sa kakulangan ng Bureau of Fire Protection. Makipagtulungan tayo, hindi lang sa regular Manila Fire Department, kundi sa mga volunteer fire brigades. Kasi itong mga ito ang talagang inaasahan namin na mabuti dahil yung mga miyembro niyan talagang mabibilis kumilos. Pagdating doon sa fire scene, naglulundagan pa yan eh. Sa gusto nila, mapatay kagad yung apoy. Ito ang Central Control ng Textfire Philippines. Lahat ng text messages sa Textfire dito bumabagsak. Paano magpapadala ng mensahe sa Textfire kung magbibigay ng report tungkol sa sunog o anumang emergency sa inyong lugar? Mag-type lang ng report, space, exact location at ipadala sa 0918-6888-888 para sa Smart, 0922-6888-888 para sa Sun at 0916-4888-888 para sa Globe. Ang function ng Textfire. Kapag natanggap ng Textfire ang inyong report, ipadadala ng Textfire server ang inyong report sa mga bumbero na naka-standby 24 oras. Kasabay din na ipadadala ng server ang inyong mensahe sa lahat ng bumbero gamit ang VHF radio. Kaagad nabibigyan ng aksyon ng pinakamalapit na bumbero ang inyong report para sa kumpirmasyon.
Magbibigay ng confirmation report sa Textfire ang bumberong unang re-responde. Ang inyong report ay magiging available na sa lahat ng taong gustong magtanong sa Textfire. Meron na rin tayong communication radio. Isa na tayo sa pinakamalakas na communication radio pagdating sa bumbero. Ang transmission natin is digital, so makikita mo kung sino yung kausap mo rito sa ID. Lalabas yung mga ID kung sino yung kausap mo ngayon. Clear yung pakikipag-usap kasi meron tayong ginagamit na voting system. Ibig sabihin, sisiguraduhin niya na bago siya makapasok sa linya is malinaw yung transmission. If ever nagkaroon ng sunog dito sa Diliman, Quezon City, magkakaroon ng pulang dot dito sa area, makikita niyo ngayon yung mga fire trucks, responde papunta ron. So lalaki yung mapa. Likewise, malalaman din ng bumbero ano yung pinakamalapit na rota, pwede nang i-guide sa kanya. By using technology, yun yung belief namin na makakabilis yung pag-responde sa sunog. Marami sa atin may hawak na cellphone. Makapaghiligtas tayo ng buhay sa pamamagitan lamang ng isang text. Ang sunog ay labanan, ang sunog ay iwasan. Text! Ito po si Kuya Kim. Maraming salamat po. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. But one bank saw my potential. This used to be idle land. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Papa, at ang aking pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit ng may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Mahirap man ang nag-iisa, dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit ng may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit.
sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Hindi, si P, dapat tawagan mo. Para sabay na. Interview na, na-traffic daw siya. Okay, balik tayo sa ating programa. At syempre makakausap na naman yan. Kasama ko rito ang ating Chinoy Public Service. Walang iba kundi si Sir Kaloy. And of course, yung inyong lingkod. Okay, na-traffic siya. So, kinokontak din natin ulit siya kung ano na pa yung mga ginagawa ulit nila. Tama. But once a time, pupunta yan dito. Sinabi niya, na-traffic lang. They try their best talaga. Ma-traffic ngayon eh. Sobra, lalo na yung Dalpan na yan. Hindi, kasi lahat uwian na sa probinsya. Yun. Pang mga Chinese ba ay meron din silang tinatawag nating Holy Week? Meron din. Mostly yung mga bata, may kanya-kanya mga NGO religion. I know, just like kay Risa. Okay, so Mga religion group pupunta sa kanilang probinsya. Tawagan natin na. Ito. Saan telephone? Sige, ito na lang. Sige, dito. Okay, Number. so... Okay na? Yan ang gamitin natin na. Okay. Sino na 20? Ano ba
Smart 092092. At 10 minute na eh. Na-traffic siya. Okay. So habang sinasabi natin yan, itong Holy pwede Week na. next week. Ikaw na. Oo. Ikaw na dyan, doon mo na ipasok. Sige na. Sabi Dun. mo. Oo. Sige, itong tinatawag natin na Holy Week na ito, ang mga Chinese. Santiago, Laguna. Yung mga Chinese ba, Oo. meron ding Meron? Mostly depende kung ano, pero ang mga religious may hiwalay na eh. May Catholic, Hiwalay. may So, anong Buddhist. ginagawa nyo pagka ganun? Kayo? Mostly nasa bahay. O minsan mga pang-pamilya na pupunta sa out of town. Ganyan. So kayo naman, ang kapalit nito para naman doon sa, katulad nung sinasabi nga natin, doon na lang, di ba pwede doon? Bakit? Okay na. Sige. Oo. So, ibig sabihin, Hintay natin. pero Oo. may katumbas ba yan, Holy Week sa inyo? The rest day. Parang family reunion. Kunyari, sa amin meron kami Holy Week, di ba? Either March or April. Mga Chinese ba, meron din sila? Halimbawa, ibang araw naman, ibang panahon, meron din kayo? Wala. Ang pinaka-occasion, Chinese Christmas New Year. So yung ganito, wala. Anong meron kayo? Family day, yan, mga ganyan. Ganyan. Parang reunion, parang okay. meet, nagsasalubong, ganyan. So, nandiyan na ba sa linya natin? Wala pa rin pala. Okay, Ano? so yung sinasabi natin nga kanina, sa ilang mga panahon, halimbawa, itong bakasyon ninyo ngayon, particular kayo, Sir Kaloy, saan ba kayo nagsisipagpunta, yung buong pamilya mo? Depende. Kapag ganito, itong mainit, Depende sa sitwasyon. Minsan, kung may bakante oras, punta sa probinsya. Meron di ba medyo may kaya, punta sa abroad. Minsan, nag-aayos mga kagamitan sa bahay. Pero kasi minsan, mostly sa ganyan, mga generation, hindi mo mahawak ang bata, may kanya-kanya lakad. may kanya-kanya silang lakad. Last year, yung punta mo sa China, isn't it? Okay, China. yun ang association namin na isang team na pumunta doon observation to attract the tourists coming in the Philippines. Pero pumunta naman sila eh. Pumunta sila. So sa tingin mo, ano-ano nga ba yung pagkahalintulad ng mga Pinoy sa mga Chinoy? Ano yun? Nakita Mostly mo? hindi naman nakakalayo. Basta ang pinunta namin for attraction of tourism na pumunta dito, magdalaw sa mga culture Philippine para makita nila na anong improvement. Baka gusto sila mag-invest ng So parang kayo yung mga capital. tourist doon? Dahil matagal, 50 years na hindi kami umuwi. So ano mga ginawa nyo doon sa kayo nagsipagpunta? I-discuss natin yung inyong parang napakahabang steps na yun. Yung ano yan? Xiamen. Xiamen na yung malalaking dyan? building at ang mga employment, ang dami. Hindi makonta. Nagri-ring lang daw. Sige, hintay na lang. Yung sa Xiamen ba? Oo, Xiamen, sa probinsya. Dadaan sa Xiamen, parang province ng, katulad sa Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan. Province yun ang dinalaw So namin. dito, pinuntahan nyo talaga yung mismong... Tsaka daw marami tayong natuto, yung culture nila. Talaga, hindi ka makapaniwala. Yung bahay nila, bukas ang bintana, bukas ang pinto, pero mga kagamitan, okay. So, walang sa probinsya, ha? Sa probinsya, oo. Kahit naman dito pero sa kanila, doon, mga departments, walang mga gwardiya. Basta Walang any gwardiya people talaga. can going out to see, basta ibang culture. Saka yung wala ka nakita mga pulis nakabaril na sa kalye. Oo, kahit sa Ewan Hong ko Kong bakit wala eh. din. Di ba? Sa Nakakatawa. Hong Kong wala Maganda din nga mga ganyan baril, din eh. mga You can police. observe din na maganda nga walang nakabaril eh. Di ba? Oo, At least para- walang violation eh. Kasi Oo. meron kanya-kanyang disiplina. Mhm. Saka pumunta ka sa China, hindi ka pwede mabilis takbo. May nakapindot na makina. Punta ka sa office ng LTO sa kanila. Ganyan So, kahigpit yun. diretso talaga? Oo, hindi ka pwede. Pag natawid, ang tao dapat matakot sa sakyan. Baliktad sila. Gaano kadami o gaano karami ba ang populasyon ng China? Laki. Billion ata. Oo, Over marami. billion. Bakit marami? O dahil malaki lang? Hindi, kasi last time, mga peace time, mga Chinese, walang control ng population. As of now, may control na. Dalawang minimum. Pag nasunod, kung babae na.
Hindi na pwede. Hindi na Kailangan pwede. cutting na. Oo. Basta isang pamilya hanggang 2 lang. So, ibig sabihin, noon, walang control. Oo, walang family planning. Walang family planning. Ngayon, bigla ang China na nag-isip, ang dami naman tao, wala Dami naman na, pagkain. sobra, oo. Ganyan. Pero marami hindi natuto dahil ang tao doon very busy. Wala kang makikita nakatambay, lahat puro nasa bukid, may kanya-kanyang trabaho. Paano ang sitwasyon ng babae at lalaki? Kunyari, mag-asawa. Oh. So, paano ang trato ng lalaki sa babae? Siyempre, sa Chinese at China, ewan ko, basta mas favorite nila lalaki. Mas lalaki. Mas kiling patriarchal nga patriarchal society. Oo nga, no? ewan ko. Dahil ang ibig sabihin pag lalaki, medyo kita. Pag babae, palabas. Dahil ang alaga mo, asawa niya. Yun. Yung mga culture na hindi Siguro bakit maalis. tingnan nga yung pinaka, anong tawag doon sa shaman na yun? Yung pinakatulay na Hindi, paghahaba-haba. Ang yun tawag yung doon? pinaka-capital ng China, number 2 o number 1. Oo. Di ba yung- Beijing ang una, pangalawa Xiamen. Yan Oo. pinaka-population, marami mga tourist mo doon. May mga naglalaki ang 5-star hotel. Sobra din. Oo. Oo. So, ibig sabihin, dahil sa dami din ng China ba yan? Xiamen. Gusto ko yun. Ay, Xiamen. naku, China nga hanapin na dyan, be. Xiamen. Yan, mga lalaki, Sa mga China, industry pagkatapos worker. XIAM. Oo, Okay. Xiamen. So, ibig sabihin patriarchal. Ikaw ba dito? Ano na nakuha mong kultura? Kultura yung konting mga grocery item, yung konting earning, hindi naman tayo big Pero business paano mo naman. tratuhin yung misis mo? Chinese, ano ba? Oo, Culture Chinese culture, Filipino? Filipino. Karaniwan dito, namumulot mga culture ng Pilipino, mga Chinese. Dahil Kaya nandito ka magaling nga. mag-Tagalog ibang mga Chinese pag medyo matagal. Si Mrs. Native. ba ay Chinese? Oo. Pero talaga? dito pinanganak kami lahat. Dito na pinanganak. Oo, lahat. Oo. So, napakaganda niyan. Gusto lang natin sariwain din. Ano ba yung history talaga? Ano ba ang pinagmulan? Alam natin siguro yun. Ano ba ang pinagmulan ng China? Ever since, ano na nga ba siya? Yung umpisa sa talaga, before 50 years, alam ko, hirap na Ano? hirap ang China. Hirap. Hirap Oo, talaga, hirap na the hirap way siya. ng mga people, mostly mga taga-Chinese sa China, humingi konting pondo na tulong kanilang pamilya. Pero ngayon, baliktat na. Baligtad na. Asenso na ang buhay nila. So- Hindi na nila kailangan. Kita, the way of his and her dress, iba na style. Parang American style. Yung tradition nila. The way of his dress and her dress, iba na style. Bago. Okay, gawa na ba yan? Okay. So, ibig lang sabihin, pag ikaw ay nagsisipag, nagtsatsaga sa lahat ng mga bagay, ay ang kapalit naman yan ay kaginhawaan. Tama ba Oo, yun? Tama yun. Sa 50 years ago, wala silang malaking building. Ganyan mo sa ngayon, ang mga asenso, mga factory, naklalakihan sila mga factory. Anong masasabi mo doon sa mga Chinese na naririto ngayon sa Sana, Pilipinas? tulungan natin ang ating Pilipinas, mag-attract tayo ng more investment in the Philippines for a good for future. Kung the more the best in the Philippines ng government, tulungan natin the most benefit ang makukuha natin. So, hindi natin nakausap si, anong pangalan nitong dapat natin kakausapin? Wala daw eh. Oo, Wala ba? Oo. Hindi makontak? Hindi yata, hindi daw sumasagot. Well, 920-92761. okay. So, hindi natin nakausap. Pero anyway. Baka mamaya, pero sabi na traffic, baka maneho siya. Kasi hindi natin masabi ano nang. A few minutes lang, habol tayo ulit. Okay. So, sa buong isang, alibawa, ikaw as bilang nandito sa Pilipinas, No. ano yung mga dapat tandaan ng isang katulad mo dito sa Pilipinas? Dapat, kung pwede, since you are living in the Philippines, we should obey the law. Saka kung pwede, tulungan natin kung may natitira konting kabuhayan, tulungan natin mga mahirap sana. Lalo na ngayon sa Mindanao, nakita mo naman, nakakaawa. Buti hindi na natapik. Nakita mo mga refugee taga Mindanao, Pilipino din yan. Mga bata, pumupunta dito. Yun. Kaya medyo dapat magsikhay sa trabaho. Ano ang mga mensahe mong pwede ibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bagong sibol pa lang? Yung mga bagong? Yung mga new generation, saan yung pwede mong i-message sa kanila? Sana tulungan natin the way na nasa Pilipinas tayo, di ba?
mag-ano tayo ng mga tuntunin aling batas sa Pilipinas. Kung pwede ho, tulungan natin ang ating Pilipino kung ano dapat gumalang magandang kabuhayan o kung mayroon tayo na titira mga kunting kayamanan. Hindi natin kayamanan, kunting kabuhayan, tulungan natin sila, lalo ng mga probinsyal. Sana lang. Okay. Kasi sa ngayon, mahirap dahil ang tao medyo makasarili. Oo. So, sa tingin mo ba, kaya ng Pilipinas bumangon? Medyo maayos naman tayo. Kaya. Kayang-kaya sa pagtulungan lang. Saka pasensyoso. Buti nga, hindi natuloy yung ganyan kalaking gulo sa Mindanao. Praise to the Lord. Dahil at least na kalma dahil sa US. Oo. Diba? So, ano nga mga balita ngayon doon? Sa China? Oo. Sa ngayon ay expansion na economic nila. So, marami mga ibang bansa, mga Europe, nag-i-invest na. Nakita mo, ngayon mga baliktad na ang US. Takot sa China. Malaki utang sila sa China. Ay, ganon, oo. Hindi mo napapansin na baliktad ng mundo. Dati, ini-small yung mga Chinese, naka-chinelas, pajama. Ngayon, baliktad yung Amerikano. Gusto kong balikan natin, di ba? May isang napakalaking may malaking isang napakalaking tao ngayon dito sa atin sa Pilipinas na Chinese, di ba? Pero sabi nga, nagdaan to sa paghihirap. Tama. At alam natin, kilala natin. Kasi yung mga kanyang mga mall ay lahat ay pinupuntahan natin. Ano ang makikita nating lesson from this person? Nakikita natin, nagtiyaga sila. Nagtiyaga? Oo, ang umpisa ganyan. May nabilita lang ako. Dati, pwede ko na sabihin kung anong drugstore. Sige. Baka mamaya ma-violation tayo. Dati, hindi natin basta meron siyang shine boy siya dati. Alam mo na sino? Shine boy siya dati. Dito may drugstore. Sikat yan, hindi natin pwede sabihin. Isang drugstore na sikat ngayon? Alam mo naman sino. Ngayon, walang kalaban, solo niya. Ngayon, nakatabi lang siya, gusto mag-shine boy. Pinalayas siya. Ngayon, parang may sinumpaan niya sarili niya. Na magsisikap ako. Magsisikap ako. Oras pa ako sumikat. Ikaw naman, hindi ka din pwede pumunta sa aking department store. Alam mo na, anong department store? Niya, yan, di ba? Alam mo na, ha? Ngayon, kahit kailan hindi siya nakaban sa department store niya, hindi siya makapasok. Alam mo na sino. Yan natuto na huwag mong malitin na isang bagay. Isang tao. Sometimes na small lang yan, shamboy lang. Pero sa kanyang pagsikap, sikat na ang buong mundo, ang kanyang, alam mo na, hindi natin pwede sabihin, alam mo na. Yung kanyang mga malls, no? Yan, diba? Yun, isang makita rin natin. Moral lesson. Isang makita natin na dati kang yagit, kumbaga, di ba? Down to earth, na halos wala kang nagtiyaga sa sipag. At alam mo, ang balita ko nga dyan, parang 5-5, nakita. Ganyan. Sige, pagsasama-samahin mo yung 5-5 na yan. Pero matulungin din siya sa mga Pilipino. The moment kung may mga flood victim, nagdo-donation siya. Pero para may giveaway din siya sa mga mahirap. Yan ang importante. Hindi pwede puro gift. May na-out din konti. Halimbawa sa inyo, sir, halimbawa, yung kailangan mo ng tulong, ikaw mismo, kailangan mo tulong, naghihirap ka kasi saan ka pwede lumapit? Sa mga Chinese pa din? Tutulungan ka nila? Sa Chinese merong community. Meron. Pwede din siya makatulong. Hindi sa pilitan, kung gusto, voluntarily. Pero alam niyo po mga kaibigan ng mga Chinese, ay talaga namang tumutulong yan sa kapwa nila. Lalo yung mga scholar plan, kung in case nahihirapan ka, meron mga organization maki-sponsor sa mga estudyante. Pero Chinese, dapat. Okay. Kala ko pwede si Chris. May tatanong na naman ako. Anong masasabi mo regarding yung nangyari sa UP? Hindi natin na-discuss yung nakpakamatay. Yung sa UP. Sana nakalimutan natin discuss yun. Maganda discussion yun. Ako, ang sinasabi natin particular, yun nga, sa tuition fee, medyo may konting. Sayang. Hindi nakatulad.
kasi ang UP kasi parang ito ay state university din, di ba? Pero ang nangyayari kasi ay tumataas din ang kanyang tuition fee. Yun. Akala natin, pagka ganito mga school, ay pro-poor. Pero baligtad pala ang nangyayari, di ba? Kaya lang ang isang moral lesson. Dahil meron ibang mga eskwela, hindi majority tayo prangka, meron ibang majority school, pag hindi ka nakabayad before final, hindi ka maka-exam. So, totoo yan. Pero alam mo nyo po ba, sa isang batas na binabasa natin, di ba, bawal ang hindi makakuha ng exam ang mga bata. Kahit midterm, nagbayad naman siya, mawawala ba yan? Di ba? Kaya lang, simple reconsideration, minsan naipit magulang nila, minsan may importante. Kaya sana alisin yung batas yung ganyan. Kahit hindi siya nakabayad before final, ibigay reconsideration. Mag-usap na lang sila sa promissory note. Yun, ako yung natatandaan ko, yung eskwelahan ko, ang isang SEM na namamahalan pa kami noon 137.50. 137.50 pesos. Nakita nyo? Mura. 137, 21 units yun. Yan. Philippine Normal University yun. Diba? Tama. At balita ko, tumaas naman din ngayon. Diba? So, kaya dapat may limit naman kasi yung iba hindi makatuloy-tuloy ng pag-aaral nila dahil parang unlimited na ang taas nila ang tuition Yun nga, ang isang nakakalungkot at nakikiramay din tayo sa pamilya. Di bale kung maganda ang quality, medyo bumaba ang quality, ang turo ngayon daw Actually, pero may tatanong naman ako sa'yo. Ikaw, ano ba masasabi mo dun sa UP student na yon at sa mga iba pa? Sayang Alam mo, ang mali sa kanila, pwede naman sila punta sa DSW din Kahit paano tutulungan mga sponsor o mga student council. Isang iniisip Siyempre makikita nila record, okay yan. Tsaka yung record niya maganda, isang taxi driver, siyempre minsan mahina na ngayon, lalo ang mga taxi ang kita. Kaya siyempre, hindi sila makabayad actual sa panahon. Kaya reconsideration. Kaya parang isang moral lesson sa mga school administrator. Huwag naman gipitin ang matalino estudyante. Nakakahinayang, biro mo, ilang taon sa high school, elementary, tapos bigla ganyan nangyari, di ba? Nakakahinayang, parang isang moral lesson. Sa ngayon, may file action mga student council sa mga school administrator ng UP. Pero yung mga dahil hindi daw pinagbigyan, Yung mga anak mo sa nag-school? Isa sa UE, UST, saka St. Stephen. Yan, St. Stephen kasi mga kaibigan, nagturo po ako dyan. Sa St. Stephen. Pero ngayon, bago na ang St. Stephen, wala na. Dati, hindi yun ganon. Dati, pwede ka mga ngayon, hindi na pwede. Hope. Yan. Anyway, nakikiisa at nakikiramay tayo doon naman sa pamilya nung estudyanteng namatay sa UP. Sana ito, wala na sanang sahod sa kanya. Sana ito isang moral lesson. In case kung may mga ganyan kagipitan mga estudyante, pwede sila pumunta sa student council. Imposible hindi siya tulungan. Hindi dapat umabot ng ganyan. Buhay yan Di ba? Nakakahinayang, biro mo, college, high school, tapos ganyan nangyari. Nakakahinayang talaga. Hindi pwede basta ka makapasok sa UP kung hindi ka matalino. At sana ay wag na mangyari. Siguro na damdam ang bata na sayang meron siyang magaling quality ng education tapos yung hindi naman kasalanan niya kung mahirap magulang nila. Natin, Sir Kaloy, paalala din natin sa mga magulang, dapat lagi po nating ginagabayan din yung ating mga anak dahil sa inyo makikinig yung inyong mga anak, di ba? At saka wag nating ibigay sa kanila yung burden tungkol sa tuition fee. Dapat magtulungan kayo kasi baka mamaya, di ba? Sabi mo, ganyan, yan. Medyo yun sa bata din nakakasakit sa ulo. Tama yun. Dahil parang isang moral lesson din para ang ating government may control mga tuition fee. Hindi mo naisip every year tumataas. Siyempre, ang mga magulang, they cannot afford, so they say, well, next time ka na mag-aral. Yun yung isang nagiging problema. At medyo natuturo na yung ating si Chris. Magpaalam na tayo. Okay. Pangsamantala ay matatapos ang ating program. Salamat sa Paknot, ang aming program dito sa Chinoy Public Service. Asangalan si Pe Nicodemus kasama. Maraming salamat, Pe.
At muli po ito yung lingkod ni Feni Codemus at babanggitin lang natin yung mga numero, no? Pwede kayo magbukas ng ating mga blogspot kakampi /news.blogspot.com, www.ustream.tv/channel kakampi online, at maaari kayo tumawag 553-8656-480-5812. Ako po yung lingkod ni Feni Codemus para dito sa Chinoy Public Service.